Sabi naman ni Boskin, may Diyos ba na sinusugo ng iba pang Diyos? Ito po yung makalumang argument. Meron. Gusto mong basahin ko? Sige. Juan 17:5. Sinugo inutusan Sabi po dyan, at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Di ba inutusan ng Ama yung anak, ang Ama? Luwalhatiin mo ako, Ama. Paano ngayon yan? Kasi ginagamit niyo po kasing shallow argument, masyadong mababaw, na mayroon bang Diyos na inutusan? Dapat ang mas alamin natin dyan, Brother Kinbos, ano bang ibig sabihin ng inutusan? Yun ba ay panukala lang po yun ng Diyos? O kasama ang anak sa pagpaplano? Yung pong pagsugo ay hindi nangangahulugan, Brother Gomer, na hindi na siya Diyos. Kasi yung pinag-uusapan dito, pwede mo nature. ang isugo yung anak mo Pag inutusan ka ba ng anak mo? Yung anak mo, hindi na tao yung anak mo. Pag inutusan ka ng anak mo, ano yun? Mas tatay mo na siya. Wala mong katwiran yan, Brother Ken Kahit Iwanan mo na nasabihin yung... mo, kahit ilagay mo saan, halimbawa, sa tao, pagka sinugo ka ba, hindi, yung tao nagsugo sa'yo, hindi ka na tao, hindi yung nag-aalis sa pagiging Diyos ng ating Panginoon, yung pagkasugo sa Kanya. Yan po ang tandaan po ninyo, no? Kasi hindi po pwede sabi, binasa ko na nga kanina O tingnan mo, ulitin ko, aywan ko, siguro late itong nakinig si Brother Ken. O puntahan natin yung Isaiah 48, balikan natin. Tingnan mo pansinin mong mabuti, galingan mo makinig. Isaiah 48:12. Inyong dinggin ako, O Jacob at Israel na tinawag ko. Ako nga, ako ang una, ako rin ang huli. Abay kung babasahin mo yung ako ang una, ako rin ang huli automatic sa ating Panginoong Hesukristo yan lalapat Naman. Tingnan mo, puntahan natin yung Revelation. Apokalipsis 1:17. Tingnan mo para makita mo lang kung sino ito. Okay? At nang siya'y aking makita, ay nasubasob akong waring patay sa kanyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot. Ako'y ang una at ang huli. O nakita mo? Ay yung Panginoong Hesukristo pala yun O balikan natin ngayon yung Isaiah 48:12. Tapos ituloy natin. Sabi niya, inyong dinggin ako, O Jacob at Israel na tinawag ko. Ako nga. Ako ang una, ako rin ang muli. Kita mo? Tapos sa verse 13, ito na. Oo, ang aking kamay ang siyang naglagay ng patibayan ng lupa at ang aking kanan ang siyang nagladlad ng langit. Pagka ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. Paano mo sabihin tao yan? Ay kasi pag napatunayan mong tao yung ganyang kalagayan na nagladlad ng langit, ng patibayan ng lupa, ay malabuhong tao ito, mga kapatid. Ngayon, pagdating po doon sa 16, ano sabi nito? Itong una at huli. Sabi niya? Tingnan mo. 16. Kayo'y magsilapit sa akin, inyong dinggin ito. Mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim. Mula ng panahon na nangyari ito, nandoon nga ako. At ngayon, sinugo ako ng Panginoong Diyos. Ay di pa, napakaliwanag naman. Yung nagladlad ng langit at lupa, siya ang una at huli, siya yung ako nga, sinugo daw ng Panginoong Diyos at ng kanyang Espiritu. Ay anong masama ngayon doon? Di ba? Ngayon, pagdating doon sa Hebreo, ano sabi sa Hebreo? Tingnan natin yung 1:8. Ano sabi nung ama tungkol doon sa kanyang anak? Hindi naman ito masama talaga Sabi niya, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi. Sinong nagsasabi? Yung ama. Sino ang sinasabihan? Yung anak. Ano ang sabi ng ama tungkol sa kanyang anak? Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. At ang sentro ng katwiran ay siyang sentro ng iyong kaharian. Ay ituloy natin sa 10. Ano sabi sa 10? At ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Ay eksakto dun sa Isaiah na ang sabi nung ako nga, yung una at huli, siya yung naglagay ng patibayan ng lupa. At ito ay kinulpon ng ama patungkol sa kanyang anak.
Ay paano mo ngayon tututulan ito? Di ba? Kaya yung mga pangatiran, may Diyos ba nga sinusugo? Ay meron. Ayan ho ang katunayan, meron. Meron pong Diyos na sinusugo. Ay sabi nga ni Brother Lixter kanina doon sa Gawa 5, na yung banal na espiritu, doon nagsinungaling si Ananias at si Sapphira. Ang sabi ni Apostol Pedro, nagsinungaling kayo sa Diyos. Ay di yung banal na espiritu ay Diyos. Ay ang tanong, yung bang banal na espiritu isinugo? Ay isinugo. Kita nyo na? So hindi yung mali na ang tunay na Diyos isinusugo. Yan yung maliwanag sa Biblia at wala hong mali po doon. Brother Johnson. Okay. Meron po akong nakita pong kahulugan nung salitang isinusugo, mga kapatid. Yung pong kahulugan nito, papakita ko lang po ito. Ito pong, sundan nyo na lang, yung Hebrew ng sinusugo or sent. In Hebrew, shalak, yung sent. And in Greek, apostilo, pimpo. The meaning is to send with a purpose and mission. So, pag may sinusugo, hindi na Diyos. Sinugo Tigilan yung mababaw ho yan. Ang pagkasugo sa ating Panginoon ay may purpose para tubusin ang tao sa kasalanan. Kaya nga gumamit siya ng katawang tao para mamatay dahil hindi siya mamamatay kung hindi siya magkakatawang tao. Ano pong mga talata mababasa yung shalak sa Hebrew? Jeremiah chapter 7 verse 25. Nandyan po yung meaning ng word. Pagkasugo sa propeta Isaias, yan din po yung ginagamit doon sa pagkasugo sa ating Panginoon. At doon sa Juan 1:6 ay sinugo si Juan, ganun din yung word, nandyan yung apostelo, yung pagkasugo sa ating Panginoong Jesucristo. At sa Juan 20, talatang 21, ay sinusugo niyang Panginoon yung mga alagad. So, nandyan po mga kapatid, sabi po diyan, sinabi ng muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan sa inyo, kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman, sinusugo ko kayo. So, with purpose, hindi ho nawala ang kanyang pagka-Diyos. Yan po ay kumbaga, nakakatulilig na argument na napakababaw. Ay, inutusan ng Ama. Ng anak. Ama, luwalhatiin mo ako. Ay, bakit di sinabi ng Ama, ba't ako utusan? Mira mong pinapaluwalhatin niya sarili niya bago nagkaroon ng creation? Sipin mo yan. Okay, so, sabi ni Boskin, ito magandang tanong ni Brother Boskin. Maganda. Siguro, hindi mo lahat pinapakinggan mabuti yung aming mga topic, Kasi minsan yung tanong mo nauulit. Hindi ko alam kung makakalimutin ka. Dahil may mga tanong ka minsan na natatalakay na namin o kaya pareho ka din ng iba na tanong lang ng tanong, hindi pinapakinggan yung sagot. Wag naman sana. Sabi niya, sa pagsunog ba sa Sodoma ng mga anghel, sila ba mismo ang nagsunog o ang Ama lamang? Ay, magandang tanong ito. So, tingnan mo, Brother Boskin. At babasahan po kita ng talata. Punta muna tayo sa Genesis chapter 18. Isa-isahin natin ito. Dito sa chapter 18, sa mga talatang 1 hanggang dyan sa talatang 5 yan, hanggang 6 ay nakita ni Abraham yung Panginoon. O, di ba? Tapos may nakita siya sa talatang 2, may nakita siyang 3 lalaki. Okay? So, yung 3 lalaki na to, ay pagdating sa talatang 3, may tinawag siya doon na Panginoon. Ang tinawag niyang Panginoon, yan po ay YHWH sa talatang 3. Ang nagsabi, Panginoon ko, pag tinignan mo yung English niyan, capital all caps yan, yung Lord. Ibig sabihin yan, ang Hebrew yan ay YHWH sa tetragrammaton yan. Pangalan ng Diyos yan. Itinawag niya sa isa doon sa nakita niya. Kasi kung titingnan po ninyo sa verse 1, sabi doon, napakita yung Panginoon. Balik mo sa verse 1. At napakita ang Panginoon sa kanya. Okay. So,
nakita niya at ito na nga, tinawag niya at tinawag sa talatang 3 na Panginoon. Ngayon, kung itutuloy-tuloy natin yan, ay pinakain pa yan ni Abraham Doon sa verse 6, at si Abraham ay nagmadaling napasatulda ni Sarah at sinabi maghanda ka agad ng 3 takal na mainam na harina at tapayin at gawin mong mga munting tinapay. Tapos sa talatang 7, kumuha si Abraham ng batang guya, bakang bata pa, at niluto. Tapos nilagyan niya ng mantikilya sa talatang 8 at sila'y tumayo sa siping nilim ng punong kahoy at sila'y nagkainan sila kumain. Ngayon, ano po ang nangyari, mga kapatid? At ang sabi po sa mga kasunod, talatang 9, sinabi na sa kanila, saan naroon si Sarah na iyong asawa? At sinabi niya narito sa tulda. Talatang 10, at sinabi niya, walang salang di ako babalik sa inyo ng ganitong panahon ng taong darating at narito si Sarah na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki. At narinig ni Sarah sa pintuan ng tulda na nasa likod niya. Kaya ba ito ng anghel na mangako na magkakaanak sila? So, ano nangyari, mga kapatid? Sa talatang 11, si Abraham at si Sarah ngayon matatanda na at lipas na sa panahon at natigilan na si Sarah ng kaugalian ng mga babae. Ibig sabihin ay imposible na. Pero pinangakuan. Kaya nga dito nga ay hindi makapaniwala si Sarah, natawa pa nga sa talatang 15 at hindi nagustuhan yung pagtawa ni Sarah. Ngayon, pagdating sa mga talatang bandang huli, sa talatang 20, sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay malakas, sapagkat ang kasalanan niya ay napakalubha. So, Panginoon ibig sabihin, kausap mismo ni Kristo yung Panginoon doon. Isa po doon sa 3 lalaki. At alam na natin ang nangyari, nagkaroon po sila ng tawaran. Nasa talatang 23 yan, tuloy-tuloy, hanggang sa tinatawaran ni Abraham, kung mayroong ganito, lilipulin mo. Sabi naman ay hindi. Kaya lang, hindi umabot, mga kapatid, doon sa bilang. Kaya lilipulin ng tuloy-tuloy ang Sodoma at Gomora. Ngayon, sabi po dito sa mga sunod, dito sa talatang 33, sabi diyan, at ang Panginoon ay nagpatuloy at pagkatapos na makipag-usap kay Abraham, at si Abraham ay nagbalik sa kanyang dako. So, ibig sabihin, tumuloy na yung lalaki sa Sodoma. Kasi doon sa unang mga talata ay nauna na po yung dalawa sa Sodoma at Gomora. Yung anghel, nauna na po doon kila Lot, mga kapatid. Sabi sa talatang 22, para maintindihan mong mabuti, hindi mo na uulitin sa susunod. At ang mga lalaki ay nagsilayo roon at nagsitungo sa Sodoma sapagkat si Abraham ay nakatayo sa harapan ng Panginoon. Pansinin mo, yung mga lalaki tumayo, pumunta sa Sodoma. Pero si Abraham, nasa harap ng Panginoon. Ibig sabihin, yung isa kausap niya. Yung isang Panginoon kausap niya. Yung 2 anghel pumunta na sa Sodoma at Gomora. Tapos pagdating sa talatang 33, sumunod na yung Panginoon doon sa Sodoma pagkatapos nilang mag-usap ni Abraham. Ito na ngayon, sa Kapitulo 29. Ang tanong ni Brother Boskin ay sa pagsunog ng mga anghel. Ang paniwala niya, mga anghel nagsunog Anong kalakayahan ng lang sumunog? Mismo ba ang Ama lang? Ito, ipakita ko lang para yun. Sabi niya, sa pagsunog ba sa Sodoma ng mga anghel, sila ba mismo ang nagsunog o ang Ama lang? Hindi po. Ang Ama at ang Anak ang nagsunog. Bakit? Tingnan mo sa talatang 24. Chapter 19, verse 24. Sabi po dyan, nang magkagayoy, nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma. So ano pong ibig sabihin? Yung Panginoon na nasa Sodoma, nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. So mayroon po dalawang Panginoon dito. Panginoon o Yahweh na nasa Sodoma at Gomora, yung kausap ni Abraham, at yung apoy galing sa Yahweh na nasa langit. Yan ang sagot, Brother Boskin. Sana wag mo nang ulitin. Dalawa ho yung Panginoon dyan. Isang Panginoon na nasa Sodoma, di mo pwedeng itanggi yun, kausap ni Abraham. Tumuloy nga sa Sodoma sa verse 33. No? So siya ang nagpaulan ng apoy. Saan galing yung apoy? Mula sa Panginoon na buhat sa langit. So yung isang Lord, nasa langit, yun yung Ama. Yung isang Yahweh o YSWH, nasa Sodoma, yun yung kausap ni Abraham. Huwag mo naman itanong, pati yung Holy Spirit kung nasaan.
So yan yung sagot natin, Brother Gomer. Tama yan, Brother Johnson. At dito ay maliwanag sa narrative. Pag binasa mo ito, Brother Ken, ay walang kaduda-duda na ang kausap ni Abraham ay walang iba kundi ang Panginoon, Brother Johnson. Mm. Ano? So, kaya nga dito may dilemma na naman ang mga INC dito Kasi nga, kung hindi ka ngayon maniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos, ay sino ngayon itong Diyos na kausap ni Abraham? Ay ang sabi nga ng ating Panginoon, walang nakakita sa Ama. Tama. Nakita mo? Iba yung Panginoon na nandoon sa langit, iba yung Panginoon na kausap ni Abraham. Kumain pa eh. Yan ang maliwanag po dyan dito sa pag-aaral na ito. Sa narrative na ito, ay kung titingnan mo lang mabuti, yung Panginoon na kausap ni Abraham, wala hong iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ay bakit tayo naniniwala? Ay kasi pinatunayan ng ating Panginoong Jesucristo ito Nung nandito na sa salupat, nagkatawang tao na. Ano sabi niya doon sa mga kausap niya? Tingnan natin yung Juan 8:55. Tingnan mo. Ito yung katunayan po talaga yan na ang ating Panginoon yung kausap ni Abraham. Sabi niya rito, at hindi ninyo siya napagkilala, ngunit nakikilala ko siya. At kung aking sasabihin na hindi ko siya nakikilala, ay ako'y matutulad sa inyo na sinungaling, datapat nakikilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang mga salita. 56. Nagalak ang inyong amang si Abraham. Nakita mo? Na makita ang aking araw. At nakita niya at natuwa. Pinakain pa nga ni Abraham di ba? Pag binalikan mo yung 18, pinakain pa ni Abraham. Di ba? Tuwan-tuwa si Abraham talaga. Ngayon, ang sabi ng mga kausap niyang Hudyo na hindi nga naniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos, katulad mo, Brother Bosken, yung paniniwala ng mga Hudyo, ang ating Panginoong Jesucristo, tao lang, hindi Diyos. Kaya nung sabihin ito ng ating Panginoon na nakita niya si Abraham or nakita ni Abraham ang ating Panginoon, ano sabi ng mga Hudyo? Tingnan mo, 57. Kumbaga sa ating panahon ngayon, Brother Johnson, ang sasagot sa iyo di nga. Di ba? Sabi ng mga Hudyo, sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham? Tinitingnan ko lang yung pagkagulat ng mga Hudyo dyan at habang sinasabi nila yun Pwede nga. Di po ba mga kapatid? Meron bang malabo dun sa sinabi ng ating Panginoon na nakita ni Abraham ang aking araw? Naintindihan ng mga Hudyo. Ano sabi ng mga Hudyo? Ha? Ganun yan Wala ka pang 30 years old? Ay wala ka pang 50 years old? Ilang taon ba ang Panginoon? 30 years old lang. Wala ka pang 50 years old? At nakita mo si Abraham? Ayan po yung matinding tanong. So, ang ibig sabihin, nung sabihin ng ating Panginoon na talagang nakita ni Abraham ang kanyang araw, literal yon. Tama. Ay, ano sagot ng ating Panginoon? Wala naman akong sinabing ganyan. Hindi naman ganun Ano sabi ng ating Panginoon? 58. Kinonfirm niya yung sinabi ng mga Hudyo. Yun. Ano sabi niya? Sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan. Ay, katotohanan. Alam mo, pagka binanggit mo yan sa kultura ng mga Hudyo, yung katotohanan ay talagang kumbaga sa atin, I swear, parang ganon. Hindi mo mapapasubalian. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham, ay ako nga. Ay napakaliwanag. Kaya yung nakita ni Abraham doon sa Genesis 18, wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo noong hindi pa siya nagkakatawang tao. Okay? At noong ng apoy, ay nandun naman sa langit yung Ama. Nakita mo? Doon sa binasa ni Brother Johnson. Kaya dyan sa talata na yan, aywan ko, kung hindi mo tatanggapin yan, nasa sayo yan, kapatid. Brother Johnson. Okay. Pakita ko lang itong isang magandang research po dito. Meron po kasi kaming pinagkukuhanan ni Brother Gomer ng mga research kahit walang internet ay nakukuha namin yung mga meaning. Ito po yung Semitic linguistic angle na tinatawag po nila. Sabi po dito tungkol sa Genesis 19 verse 24. In the Hebrew structure, sabi niya, yung YHWH cause it to rain from ano po daw? Yung Yahweh. Out yung, of heaven. Oo, galing sa langit. From Yahweh out of heaven. Ayan. So, this can be seen as a syntactical doubling to emphasize that the judgment truly
came from YHWH. However, it is still unusual because if the simple phrase YHWH rainfire were enough, why was it necessary to add from YHWH out of heaven? Ayan. So, sabi dito, for some scholars, this is not accidental, but an indication of divine complexity. One YHWH appearing, another YHWH as the source. O, kita mo na. So, sabi nila, maaaring tingnan daw yung syntactical dito para bigyang diin na ang hatol, judgment, ay nagmula talaga sa tunay na YHWH. Kaya lang binigyan din ng pagkakaiba. Bakit? Kung tutuusin, pwede na sana yung isang YHWH. Pero bakit idinagdag yung salitang YHWH or Yahweh out of, from YHWH out of heaven? Bakit idinagdag ito? Kaya sabi ng mga scholar, hindi ito aksidente, kundi sa itong indikasyon, meron po talagang dalawang YHWH. Mayroon talagang dalawang Yahweh na nasa langit yung pinanggalingan ng apoy. May Yahweh doon Tapos yung Yahweh na nandoon nakausap ni Abraham nasa Sodoma at Gomorrah. Yan po isang dilema ng mga hindi naniniwala sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. At least, absuelto na si Brother Lexter Sobremonte, Brother Gomer. Wala na siyang dilema, tanggap na niya Si Boske na lang ang may problema dito. Okay, so sakto na siguro yung oras natin.